Sibak naman sa pwesto ang hepe ng Suwal Pangasinan Police matapos ang pagtakas ng 3 person under police custody habang 5 ang arestado sa ikinasang buy-bust operation sa Bataan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Kahapon ay narilib na sa pwesto si usual OIC Chief of Police Major Vicente Jasper Magsarili. Nakauupo lamang bilang hepe ng bayan noong Disyembre na nakaraang taon. Ito pinalitan ni Police Major Hermie Raimundo. Sa pulong balitaan sa Pangasinan Provincial Police Office, inihayag ni Provincial Director Colonel Arbil Mercolio na nakatakdaring irilib ang mga nakaduting pulis noong linggo ng gabi nang makatakas ang 3 pugante. Tiniyak ni Mercolio na mananagot ang mga pulis pag napatunay nagpabaya sa kanilang tungkulin dahil ng pagtakas ng mga bilanggo na dumaan mismo sa gate ng selda matapos masungkit ang padlock at lumabas sa harapan ng police station. Samantala, kahapon pasado alas 6 ng umaga na aresto ang isa sa 3 pugante na si Jomar Magayaga sa masukal na bahagi ng Sitio Matalitik, Barangay Kawayan, Suwal, Pangasinan. Sa ngayon ay patuloy pang paghanap sa 2 iba pa at nananatili ang pabuya ng LGU ng 100,000 pesos sa sino man na makapagbibigay ng impormasyon para sa kada ng mga pugante. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, arrested una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ang 5 individual, kabilang ang isang mag-asawa sa magkahiwalay na drug buy-bust operation sa Barangay Salyan at Barangay Wawa, Abukay, Bataan. Ang operasyon ay pinanguna ni Police Major John Ray Kutab, hepe ng Abukay Municipal Police Station. Unang naaresto ang mag-asawa sa Barangay Salyan kung saan nakumpiska ang humigit kumulang 7.47 gramo ng hininalang shabu na nagkakalaga ito ng 50,786 pesos kasama ang buy-bust money at isang cellphone na gamit sa transaksyon. Sumunod na nasa kote kaninang 3:30 na madaling araw ang 3 individual sa Barangay Wawa kung saan nasamsam naman ang tinatayang 3.95 gramo ng hininalang shabu na may halagang 26,860 pesos. Gayun din ang buy-bust money at cellphone na ginamit sa illegal na bentahan. Ayon dito kay Police Major Kutab, walang puwang sa bayan ng Abukay ang anumang illegal na gawain. Partikular ang pagbebenta ng illegal na droga. Ang mga nadakip ay kasalukuyang nakapiit na sa Abukay Detention Facility at haharapin sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kubilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kulungan ang binagsakan ng isang wanted person sa kasong qualified thief matapos na aresto sa sinagawang manhunt operation ng kapulisan sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Kinilala na dakip sa alias sa Satar, 43 anyos, construction worker at residente ng Barangay Labangal. Nahuli ito bandang alas 3:40 ng hapon sa Purok Muda sa naturang barangay. Isinagawang operasyon na matauhan ng Jose Abad Santos Municipal Police Station sa pagkipag-ugnayan sa Davao Occidental Police Provincial Office, Provincial Intelligence Unit at Police Station 2 ng San Pedro bilang bahagi ng Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operation o SACLEO at implementasyon ng manhunt operations. Ayon sa kapulisan, may kinakaharap na 2 kaso ng qualified thief ang suspek at kasalukuyang nasa kustodiya ng Jose Abad Santos Municipal Police Station para sa kaukulang proseso at disposisyon. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tiniyak naman ang provincial government ng Northern Samar na makakatanggap ng tulong at iba't ibang serbisyo mula sa pamahalaan ang mga solo parent ng lalawigan ng Northern Samar. Ito naman ang tiniyak ni Northern Samar Governor Harrison Chuan sa pagdiriwang ng Solo Parents Week kung saan kinikilala nito ang mahalagang papel ng nasabing mga solo parents sa komunidad. Aniya, bilang tumatayong nanay at tatay, mahirap ang kanilang pinagdadaanan sa araw-araw upang buhayin at mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Tinulungan ang mga solo parents sa lalawigan sa pagkuha ng kanilang solo parent identification card upang magkaroon ng access sa iba't ibang suporta ng pamahalaan o gobyerno alinsunod sa pagpapatupad ng Expanded Solo Parents Welfare Act. Nagkaroon ng pagdiriwang dito ang provincial government bilang pagkilala sa nasabing mga solo parents. Mula sa MBC TV Network News, RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.